Bago magsimula ang kwentong ito, nais naming ipaalala sa lahat ng manunood na ang mga salaysay na inyong maririnig ay bahagi ng mga kwentong bayan, personal na karanasan, at mga misteryong matagal nang ikinukwento sa iba't ibang lugar. Ang layunin ng video na ito ay magbigay ng libangan at magbahagi ng mga nakakatindig balahibong kwento na maaaring maihalong katang-isip at paniniwala ng mga tao sa kababalaghan. Hindi namin hinihikayat ang takot o paniniwala sa anumang bagay na maaaring makapagdulot ng pangamba sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sa halip, ituring ninyo ang mga kwentong ito bilang bahagi ng kultura ng mga Tagalog horror stories at mga misteryong patuloy na kinagigiliwan ng mga tagapakinig. Kung kayo ay sensitibo sa mga nakakatakot na kwento, maaaring manood ng may kasama o ihinto ang video kung kinakailangan. Ngayon kung handa na kayo, buksan natin ang pinto patungo sa dilim. May mga gabi na tila normal lamang sa unang tingin, tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng mga ulap. Ngunit may mga gabi ring may kakaibang pakiramdam, parang may nagmamasid mula sa dilim. Parang may bumubulong na hindi mo marinig ng malinaw, ngunit sapat upang maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Sa ganitong mga sandali nagsisimula ang mga kwento ng takot, mga kwentong hindi madaling ipaliwanag, ngunit paulit-ulit na ikinukwento ng mga taong minsang nakaranas ng kakaiba. Sa video na ito, inyong mapapakinggan ang isang compilation ng mga Tagalog horror stories na tinatawag na Kagat ng Dilim. Mga kwento ito ng mga pangyayaring naganap sa mga lugar na tila ordinaryo lamang sa araw, ngunit nagiging ibang mundo kapag sumapit ang gabi. May mga baryong napapaligiran ng makakapal na puno, mga bahay na matagal nang nakatayo at tila may sariling lihim, at mga daang bihirang daanan kapag sumapit ang hating gabi. Isang ganitong lugar ang isang maliit na baryo na matatagpuan sa gilid ng kagubatan. Sa araw, payapa ang pamumuhay ng mga tao roon. Maririnig ang tawanan ng mga bata, ang tunog ng mga manok at aso, at ang mahinang usapan ng mga kapitbahay sa ilalim ng mga punong mangga. Ngunit kapag gumagabi na at unti-unting nawawala ang liwanag ng araw, nagiging kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Ang mga daan ay tila mas mahaba kaysa dati, ang mga anino ay parang gumagalaw, at ang katahimikan ay nagiging napakabigat sa pakiramdam. Sa baryong iyon nakatira ang isang binatang nagngangalang Marco, isang lalaki na nasa kalagitnaan ng kanyang 20 taon. Lumaki siya sa lugar na iyon kaya kabisado niya ang bawat sulok ng baryo, mula sa lumang tulay na gawa sa kahoy hanggang sa maliit na kapilya sa dulo ng kalsada. Para kay Marco, ang baryo ay simpleng tahanan lamang. Ngunit sa mga nakaraang linggo, may mga pangyayaring nagsimulang magdulot ng kakaibang kaba sa kanyang isipan. Nagsimula ang lahat sa isang gabi na halos walang buwan. Pauwi si Marco mula sa trabaho sa kalapit na bayan. Tahimik ang kalsada at tanging ilaw ng kanyang motorsiklo ang nagbibigay liwanag sa makitid na daan. Habang papalapit siya sa bahagi ng kalsadang napapaligiran ng mga matataas na puno ng niyog at akasya, may napansin siyang kakaiba. May narinig siyang parang mahinang kaluskos mula sa gilid ng daan. Sa una, inisip niyang marahil ay hayop lamang iyon, isang aso, pusa, o bakay ibon na gumagalaw sa mga dahon. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang parang sumusunod ang tunog sa kanya. Tuwing bibilisan niya ang takbo ng motorsiklo, tila lumalakas din ang kaluskos. At tuwing lilingon siya sa likuran, wala siyang makikitang kahit ano, puro dilim lamang. Nang makarating siya sa tulay na gawa sa kahoy, sandali siyang huminto. Tahimik ang paligid. Maging ang mga kuliglig na karaniwang maririnig sa gabi ay tila biglang tumahimik. Tanging ang hangin lamang ang marahang dumadaan sa pagitan ng mga puno. At doon niya unang naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng tulay. Dahan-dahan niyang itinuon ang ilaw ng motorsiklo sa direksyong iyon. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang nakita. Ngunit nang bahagyan niyang igalaw ang manibela upang mas maliwanagan ang paligid, may isang anyong tila mabilis na nawala sa likod ng puno. Napakunot ang noo ni Marco. May tao ba roon? Mahina niyang tanong sa sarili. Walang sumagot. Ngunit may isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang malamig na pakiramdam na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang likod. Para bang may presensyang hindi niya nakikita ngunit nararamdaman. Mula noong gabing iyon, nagsimula nang mapansin ng mga tao sa baryo ang ilang kakaibang pangyayari. May mga nagsabing nakakarinig sila ng yabag sa bubong ng kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi.
May ilan namang nagsabi na may aninong dumadaan sa mga bintana kahit walang tao sa labas. Sa una, hindi ito pinansin ni Marco. Iniisip niyang baka gawa lamang ito ng pagod o ng takot ng mga tao sa dilim. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila dumarami ang mga kwento. May isang matandang babae pa nga sa baryo ang nagsabi na matagal na raw may gumagala sa kagubatan tuwing gabi, isang bagay na hindi dapat makita ng mga tao. Isang gabi, habang nakaupo si Marco sa harap ng kanilang bahay at nakatingin sa madilim na kalsada, naalala niya ang sinabi ng matandang babae. Ang dilim, sabi nito noon, ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Minsan ito ay tahanan ng mga bagay na naghihintay lamang ng pagkakataon. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa sandaling iyon ay tila mas lumamig ang hangin sa paligid. Napatingin siya sa dulo ng kalsada. May isang aninong nakatayo roon. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin malinaw kung tao ba iyon o hindi. Ngunit kahit malayo, ramdam ni Marco na tila nakatingin ito sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, humurap siya. At nang muli niyang ituon ang kanyang paningin sa parehong lugar, wala na ang anino. Napailing si Marco at pilit na itinaboy ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang tanong na hindi niya maalis. Paano kung hindi lamang ito simpleng anino? At paano kung ang mga kwentong matagal ng binubulong sa baryong iyon ay hindi pala katang-isip? Sa mga susunod na gabi, mas marami pang kakaibang pangyayari ang magsisimulang lumitaw, mga tunog sa gitna ng katahimikan, mga aninong dumaraan sa gilid ng paningin, at mga presensyang hindi madaling ipaliwanag. Dahil minsan ang dilim ay hindi lamang nagtatago ng mga lihim. Minsan, ito rin ay kumakagat. At kapag nangyari iyon, maaaring huli na para tumakas. At si Marco ay malapit na matuklasan kung bakit tinatawag ng mga matatanda sa baryo ang mga gabing tulad nito bilang kagat ng dilim. Ngunit ang hindi niya alam, sa mismong gabing iyon, habang iniisip niyang nag-iisa siya sa harap ng kanilang bahay, may isang pares na mga matang nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga puno. Mga matang hindi kumikislap. Mga matang tila matagal nang naghihintay. At sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang anino sa dilim palapit sa kanya. Mula sa gabing iyon, hindi na muling nakatulog si Marco ng maayos. Bawat hakbang sa kalsada, bawat kaluskos ng dahon sa hangin, ay tila may kasamang mga matang nagmamasid. Sa mga susunod na araw, naramdaman niyang may kakaibang pagbabago sa baryo. Ang mga kapitbahay ay tila nag-iiwas sa kanya. May ilang matandang babae at lalaki ang palihim na bumubulong tungkol sa mga gabing may kumakagat sa dilim. At kahit sa araw, may mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang mga pusa ng baryo ay palaging nakatitig sa iisang punto sa hangin, at ang mga aso ay tahimik na nakaupo, parang natatakot lumapit sa isang hindi nakikitang bagay. Sa isa sa mga gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa maliit na tindahan, napansin niyang may mga baka sa lupa, mga yapak na hindi siya makilala kung anong hayop o tao ang gumawa. Lumalaki at lumiliit ang mga bakas, parang naglalakad sa kanya mula sa ibang direksyon, at bigla namang nawawala. Tumigil siya at pinagmamasdan ang paligid, ngunit wala siyang makita. Ang hangin ay naging malamig, mas malamig kaysa sa normal, at may kakaibang amoy na parang nabubulok, ngunit may halong asing alat. Napakapit niya sa hawakan ng kanyang helmet, at parang narinig niya ang mahihinang bulong na tila lumilipad sa hangin. Marco, kinabukasan, nagpunta siya sa matandang bahay ng kanyang lola upang itanong kung may alam ito tungkol sa mga pangyayaring iyon. Ang lola ni Marco ay kilala sa baryo bilang Babae Rosa, isang matanda na may malalim na kaalaman sa mga alamat at kwento ng kababalaghan sa lugar. Nang marinig niya ang mga pangyayari, napailing siya at hinawakan ang mga kamay ni Marco. Hindi ito basta-basta, apo. Ang mga gabing tulad nito ay hindi karaniwan. Ang dilim hindi lang basta kawalan ng liwanag. May mga nilalang na nakatago rito, matagal nang nagmamasid sa mga tao, naghihintay ng pagkakataon. Hindi malinaw sa batang lalaki kung totoo ba o katang-isip lamang ito ng lola. Ngunit may mga bagay na hindi niya maipaliwanag, ang malamig na pakiramdam tuwing lumalakad sa tabi ng kagubatan, ang biglang pagkawala ng mga alon ng hangin, at ang mga anino na parang gumagalaw sa paningin. Habang lumilipas ang mga linggo, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. May mga bahay na biglang nagkakaroon ng kakaibang tunog sa loob kahit walang tao.
May mga bata na naglalaro sa labas at biglang nagtatakbo pabalik sa kanilang mga bahay. May mga mata na tila sumusunod sa kanila mula sa dilim ng mga puno. Ang mga matandang babae at lalaki ay palihim na nagtitipon sa gabi, nagbubulong tungkol sa mga bagay na dapat lamang manatili sa dilim, at kahit si Marco ay napapansin na may mga kakaibang marka sa kanyang katawan. Mga gasgas na hindi niya natatandaan kung paano nakuha. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa tabi ng ilog malapit sa baryo, napansin niyang may mga liwanag na gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Hindi ito normal na liwanag, hindi mula sa buwan o mga lampara ng baryo. Ang liwanag ay parang naglalaro, kumikislap at bigla na lamang nawawala. Lumapit siya upang tingnan at sa sandaling tumingin siya ng mas mabuti, may nakita siyang aninong hugis tao na parang lumalangoy sa ibabaw ng tubig, ngunit hindi nababasa. Paglingon niya, wala na ito. At nang lilingon siya sa tubig muli, nagmistulang umiilaw ang mga mata nito sa dilim, paitaas, pababa, tila sinusubaybayan siya sa bawat galaw. Ang baryo mismo ay may kasaysayan na hindi alam ni Marco noon. May mga kwento tungkol sa mga naunang residente na naglaho, may mga taong hindi na muling nakita, at may mga ulat ng mga kakaibang nilalang sa kagubatan na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Si Marco ay nakaramdam ng takot, ngunit may halo ring kakaibang pang-udyo. Parang may tinatawag sa kanya mula sa dilim. Sa isa pang gabi, nakatulog siya sa harap ng kanilang bahay, ngunit nagising siya sa tunog ng mahihinang yabag sa bubong. Nang tumingin siya, may aninong mabilis na lumusot sa gilid ng kanyang paningin. Hindi niya ito maabot o matanaw ng maayos, ngunit ang kanyang kutob ay tama, may presensyang sumusunod sa kanya sa bawat galaw. Habang siya ay natatakot, naaalala niya ang mga kwento ng lola niya, mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita sa liwanag ng araw, ngunit aktibo sa gabi. Ngunit sa kabila ng takot, unti-unti niyang napapansin na may mga palatandaan. Mga bagay na hindi niya naisip noon, ang mga kuliglig na tila tahimik sa isang direksyon, ang mga punong niyog na tila gumagalaw kahit walang hangin, at ang mga baka sa lupa na lumalaki at lumiliit na parang may sariling buhay. Ang baryo ay tila may sariling kamalayan sa dilim, at ang bawat gabi ay tila may sariling kwento na hinihintay lamang ng mga taong handa itong marinig. Ang mga pangyayaring ito ay hindi madaling ipaliwanag. Hindi lamang basta multo o espiritu ang naroroon, kundi tila may mas matandang puwersa, isang bagay na nagmamasid, naglalaro, at minsan ay kumakagat sa mga nagiging mapuso. Sa bawat hakbang ni Marco sa gabi, nadarama niya ang presensya na mas malakas sa mga lugar na tahimik, mas malakas sa mga puno, at mas malakas sa mga anino. At sa bawat gabing lumilipas, habang nakatitig siya sa madilim na dulo ng kalsada, naririnig niya ang bulong muli. Marco! Marco, hindi niya alam kung ito ay hangin lamang o isang babala mula sa dilim. Ngunit may isang bagay na malinaw, ang baryo ay hindi na ganoon kasimple. Ang dilim ay may sarili nitong kamalayan at siya ay bahagi na ng isang misteryo na hindi pa nare-resolba. Sa puntong ito, si Marco ay unti-unting naimpluwensyahan ng mga pangyayaring ito. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay unti-unting napapalitan ng takot, ngunit may kakaibang pang-udyok din, parang may tinatawag sa kanya mula sa kagubatan at sa mga anino, at kahit na gusto niyang umiwas, alam niya na darating ang sandali na hindi niya na mapapalagpas. Ang baryo ay nagiging mas madilim, ang gabi ay mas mahaba, at ang hangin ay may dalang bulong na hindi niya maipaliwanag. At sa sandaling iyon, naiintindihan ni Marco ang unti-unting katotohanan. Ang dilim ay hindi lamang kumakapit sa paligid, kumakagat din ito sa puso ng sinumang mabibigla o makakalimot sa babala. At sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na nananatili sa kanya. Ano ang tunay na kumakagat sa dilim, at kailan darating ang gabing hindi na siya makakawala? Mula sa gabing iyon, hindi na muling naging normal ang buhay ni Marco. Bawat gabi ay tila lumalala ang pakiramdam ng baryo, at unti-unti niyang naramdaman na ang dilim ay nagiging mas aktibo sa kanyang paligid. Ang mga aninong una niyang nakita ay naging mas matindi at mas mabilis na gumalaw, at paminsan-minsan ay nagmumukhang sinusundan siya sa bawat kanto ng kalsada. Kahit sa araw, may mga bakas at marka sa lupa na hindi niya maintindihan, mga yapak na nagsisimulang at matapos sa gitna ng kagubatan, parang sinusubaybayan siya mula sa malayo. Ang kanyang kutob ay hindi niya matanggal, may isang bagay sa baryo na hindi lang basta nakatago, kundi naghihintay ng pagkakataon. Isang gabi, habang nag-ikot sa gilid ng baryo, upang tingnan ang mga lugar na pinagmamasdan niya noong nakaraang linggo, napansin niyang may kakaibang sigaw mula sa gilid ng kagubatan.
Maingay at panandalian lamang, ngunit sapat upang makuha ang kanyang atensyon. Nang palapitan niya ang pinanggalingan ng tunog, nakita niya ang isang maliit na batang babae, 10 taong gulang, maitim na buhok, nakasuot ng puting damit na nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan, hindi kumikilos, at tila nakatitig sa isang punto sa dilim. Anong ginagawa mo rito? Mahina niyang tanong, ngunit wala siyang narinig na sagot. Ang batang babae ay nanatiling nakatayo, at sa bawat hakbang na lumalapit si Marco, parang dumarami ang mga anino sa paligid niya, gumagalaw at pumapalibot sa kanya. Tila may presensya na hindi niya nakikita, pero ramdam niya sa bawat galaw at bawat paghinga. Sa kanyang pag-uwi, napansin niya na may kakaibang pagbabago sa mga kapitbahay. Ang ilan sa kanila ay biglang naging malamig at tahimik. May isang matandang lalaki na palihim siyang tinitingnan sa kanyang pagbabalik, at sa halip na magtanong tungkol sa pangyayari sa kagubatan, tumango lamang ito at nagsabi, "Hindi ka dapat naririto, Marco. Hindi ka pa handa." Hindi malinaw kung babala ito o pagbabanta, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib. Sa mga sumunod na gabi, lumalala ang takot. Ang ilaw sa baryo ay bigla ang nagbubukas at nagsasara ng mag-isa. Ang mga tunog, yabang ng paa, kaluskos ng dahon, mahinang bulong ay parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bahay nila, napansin niya na may kakaibang marka sa kanyang bisig, mga gasgas na hindi niya naalala kung paano nakuha. Hindi lamang ito pisikal na takot, ang kanyang isip ay unti-unting naimpluwensyahan ng presensya sa baryo. Habang ang pangunahing misteryo ay lumalala, nagsimula rin ang pangalawang suplot. Ang isang grupo ng mga kabataan sa baryo, na dati-rati ay naglalaro lamang sa gabi, ay biglang nagsimulang mawala ng walang paliwanag. Si Lito, isa sa kanyang matalik na kaibigan, lalaki, 22 taong gulang, maitim na buhok, karaniwang suot na t-shirt at pantalon, ay huling nakita na naglalakad pa uwi mula sa baryo sa gabi. Kinabukasan, wala siyang natagpuan sa kalsada o sa kagubatan. Ang mga pamilyang naapektuhan ay naging tahimik at may ilang nagmumungkahi na ang dilim mismo ang may kinalaman sa pagkawala. Si Marco ay naramdaman ang pangamba na hindi niya alam kung paano lalapit. Ang baryo ay tila nagkakaroon ng sariling kamalayan. Ang bawat anino ay parang may sariling buhay, bawat tunog ay mailayunin, at bawat pag-ikot niya sa kalsada ay may kasamang presensya. Nagsimula siyang makaramdam ng paranoia, parang sinusubaybayan siya kahit saan siya pumunta. Kahit sa loob ng bahay, may mga pagkakataon na naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaan sa katawan niya, parang may nilalang na lumusot sa kanyang paligid. Isang gabi, habang nag-ikot sa kagubatan upang hanapin ang pinagmulan ng mga bakas sa lupa, nakakita siya ng kakaibang simbolo sa puno ng niyog, mga marka na hugis parang sinaunang sulat o ritual, at maihalong dugo na tuyo. Hindi malinaw kung ano ang kahulugan, ngunit ramdam niya na may kaugnayan ito sa mga pangyayaring nagaganap sa baryo. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok, at kahit gusto niyang umatras, may tinatawag sa kanya mula sa dilim. Sa bawat gabing lumilipas, mas lumalalim ang takot. Ang batang babae na nakita niya sa kagubatan ay muling lumitaw sa iba't ibang lugar. Hindi siya sinusundan, ngunit tila palaging naroroon, nakatingin sa kanya mula sa gilid ng paningin. Ang mga pagkawala ng kabataan ay patuloy, at may mga pamilyang nagreklamo ng kakaibang presensya sa loob ng kanilang bahay. Mga aninong gumagalaw sa paligid, mga bulong sa dilim, at mga ilaw na biglang nagbubukas at nagsasara ng walang dahilan. Habang lumalala ang sitwasyon, napansin ni Marco na may ugnayan ang lahat ng pangyayaring ito. Ang kagubatan, ang ilog, ang mga lumang bahay, at ang mga tao sa baryo, lahat ay parang bahagi ng isang mas malaking misteryo na hindi pa niya naunawaan. Ang bawat anino, bawat tunog, at bawat bakas ay tila may layunin, at ang dilim ay hindi lamang simpleng kawalan ng liwanag. Ito ay nagiging entity na may sariling kamalayan, at sinumang hindi handa ay maaaring makagat nito. At sa kabila ng lahat ng ito, si Marco ay nagsimulang magtanong, ano ang tunay na nasa likod ng dilim? Bakit ang baryo ay nagiging mas kakaiba sa gabi? At sino o ano ang nagmamasid sa kanya sa bawat hakbang? Ang kanyang utak ay puno ng takot at tanong, at bawat gabi ay nagiging mas mahaba at mas madilim. Ang suspense ay patuloy, at walang kasiguraduhan kung kailan o paano magtatapos ang mga pangyayaring ito. Ang baryo ay tila nagiging sentro ng isang misteryo na mas malaki kaysa sa kanya.
Ang dilim ay kumakagat at si Marco ay unti-unting naubos ang lakas at kapanatagan sa kabila ng kanyang tapang. At sa bawat Hakbang, sa bawat pagtingin sa anino, naramdaman niya na may isang bagay na palaging nakatingin sa kanya, hindi lamang mula sa kagubatan, kundi mula rin sa loob ng kanyang sariling bahay. Muling pumalot ang gabi sa baryo, mas madilim at mas tahimik kaysa sa dati. Ang hangin ay parang may dalang malamig na bulong, at bawat hakbang ni Marco sa lumang kalsada ay tila nag-iiwan ng alon ng takot sa paligid. Kahit na ang buwan ay sumilip mula sa mga ulap, ang liwanag nito ay hindi sapat upang itaboy ang dilim na tila kumakain sa bawat sulok ng baryo. Pakiramdam niya, sa bawat paghinga, may mga matang sumusunod sa kanya, nakatitig mula sa mga anino ng punong yog at sa mga gilid ng bahay. Ang mga tunog, mahinang yabag, kaluskos at bulong ay tila mas malinaw ngayon, mas mabilis at mas malapit. Habang naglalakad siya patungo sa lumang tulay sa gilid ng baryo, naramdaman niya na parang may nagtatagong presensya sa kanya, sumusunod sa bawat galaw, sumasabay sa kanyang bilis. Ang tulay ay dati-rati ay tahimik at payapa sa gabi, ngunit ngayong gabi, naririnig niya ang tunog ng kahoy na parang umiiyak, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumigil siya at pinagmamasdan ang paligid, ngunit wala siyang makitang tao. Ngunit ramdam niya sa bawat hibla ng kanyang katawan, may nakatingin sa kanya mula sa dilim. Mabilis niyang tinuloy ang lakad, ngunit sa bawat hakbang, naririnig niya ang mahihinang yabag na sumusunod sa kanya mula sa likuran. Nang lumingon siya, wala siyang nakita. Ngunit sa sandaling tumingin siya sa gilid, may bahagyang aninong hugis tao na dumaan sa gilid ng paningin niya. Tila mabilis na naglaho, ngunit ang pakiramdam ng presensya ay nanatiling malakas, parang humahabol sa kanya sa bawat galaw. Pagdating niya sa tulay, napansin niyang may lumulutang na liwanag sa ilalim ng tubig ng ilog. Ito'y hindi pangkaraniwan, parang naglalaro sa ibabaw ng tubig, kumikislap at nagbubuo ng mga hugis na hindi niya maintindihan. Habang nakatitig siya, may narinig siyang mahihinang bulong, tila mula sa tubig mismo. Marco, huwag lumapit. Ngunit ang tinig ay kaiba, may halo ng kalungkutan at galit na nagdadala ng kakaibang panginginig sa katawan niya. Sa kabila ng takot, nakaramdam si Marco ng pangangailangang lumapit. Ngunit bago niya pa man magawa, bigla ang may aninong lumusot sa kanyang gilid, mabilis at halos hindi maabutan ng mata. Ang kanyang puso ay bumilis at ramdam niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan, tila may pisikal na presensya. Lumapit siya sa gilid ng tulay at tinanaw ang tubig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga mata na kumikislap sa dilim, maraming pares ng matang hindi tao, nakatingin sa kanya mula sa ilalim ng tubig at sa gilid ng kagubatan. Nagulat siya nang marinig ang malakas na iyak, hindi mula sa tao kundi mula sa paligid. Ang hangin ay nagdala ng tunog na parang halakhak at hiyawan sa parehong oras. Parang ang buong baryo ay buhay na ngayon, gumagalaw sa dilim, nagtatago sa anino at nakamasid sa kanya. Hindi niya malaman kung saan siya titakbo, bawat sulok ng kalsada, bawat bahay, bawat puno ay maaaring maging tirahan ng presensya. Sa gitna ng kaguluhan, naalala niya ang batang babae na nakikita niya sa kagubatan. Biglang lumitaw siya sa gilid ng tulay, tahimik, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mata ay parang walang emosyon, ngunit ramdam ni Marco ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Hindi siya gumalaw, hindi nagpakita ng takot, ngunit may mensaheng tila gustong iparating, isang babala o paanyaya, hindi malinaw kung alin. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga kwento ng kanyang lola. Ang mga nilalang na nagmumula sa dilim ay hindi basta lumalapit sa sinuman, pumipili sila, sinusubok ang tapang, at hinihintay ang tamang oras upang kumaga. At ngayong gabing ito, ramdam ni Marco na ang oras na iyon ay malapit nang dumating. Habang patuloy siyang nakatayo sa tulay, may narinig siyang yabag mula sa likuran, malapit at malakas. Paglingon niya, may aninong hugis tao, mas malinaw kaysa dati, lumalapit sa kanya, ngunit kakaiba, parang hindi tunay na katawan, parang naglalaro sa pagitan ng dilim at liwanag. Ang kanyang katawan ay natigilan, at bago pa man siya makagawa ng galaw, naramdaman niya ang malamig na hangin na pumalibot sa kanyang liig, parang may humawak mula sa likuran. Hindi niya alam kung dapat siyang umatras, tumakbo, o humarap. Ang bawat pagpili ay tila may panganib, bawat galaw ay maaaring magdala ng mas malapit na panganib. Ang buong baryo ay nagmistulang buhay, bawat anino, bawat tunog, bawat ulap ng fog ay may sariling layunin. Tila walang lugar na ligtas, walang sulok na pwedeng pagtataguan.
Ang dilim ay kumakagat sa bawat sulok ng kanyang pananaw, at si Marco ay unti-unting naubos ang lakas at kapanatagan. Sa puntong iyon, nakaramdam siya ng kakaibang pag-ikot ng hangin, parang may puwersang hinihimog siya sa direksyon ng kagubatan. Ang mga mata mula sa dilim ay sumusunod, at bawat hakbang ay nagiging mas mabigat, mas nakakatakot. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, sino ang nasa dilim? Ano ang tunay na kumakagat? At kailan darating ang oras na hindi na siya makakatakas? Ang suspense ay tumataas sa bawat segundo. Hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit ang takot ay unti-unting sumasakop sa kanya, sa bawat anino, sa bawat bulong, sa bawat kilusan ng hangin. Ang baryo, ang kagubatan, ang ilog, ang tulay, lahat ay tila may sariling kamalayan, at si Marco ay unti-unting naubos sa pagkabahala at takot. Ang dilim ay hindi lamang kumakagat sa paligid, kumakagat ito sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang tapang. At sa sandaling iyon, habang nakatayo sa tulay, isang malakas at mabigat na hangin ang dumaan, parang may puwersang humatak sa kanya, papalapit sa tubig. Ang batang babae sa gilid ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga mata niya ay nagliliwanag sa dilim. Sa ilalim ng tulay, naramdaman niya ang mga matang kumikislap mula sa dilim, parang maraming nilalang na naghihintay, nagmamasid, at handang kumagat. Sa sandaling iyon, naiintindihan ni Marco, wala siyang matatakbuhan, wala siyang matataguan. Ang dilim ay lahat-lahat, ang kagubatan, ang ilog, ang anino, at pati ang mga nilalang sa paligid niya. Ang baryo ay tila isang bitag, at siya ay nasa gitna ng isang misteryo na higit pa sa kanyang imahinasyon. Sa mga sumunod na gabi, tila hindi na natatapos ang bangungot ni Marco. Ang bawat anino sa baryo ay mas malinaw, mas mabilis, at mas malapit. Ang tulay at ilog ay naging sentro ng kakaibang presensya, at bawat hakbang niya, patungo rito ay nagdudulot ng panginginig sa kanyang katawan. Ngunit ngayong gabi, may nadiskubre siya na higit pa sa dati niyang takot, isang revelasyon na nagbago sa kanyang pananaw at nagpalala sa sitwasyon. Habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, napansin niyang may nakalagay na lumang kahon sa ilalim ng puno ng niyog, bahagyang nakataboy sa lupa. May mga marka ito na pamilyar sa kanya, parang simbolo ng sinaunang ritual na nakita niya sa nakaraang linggo. Nang buksan niya ito, may mga lumang litrato, sulat, at kagamitan na tila may kaugnayan sa mga naunang nangyari sa baryo. Ang ilan sa mga litrato ay nagpapakita ng mga taong nawawala sa nakaraan, kabilang na ang ilan sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit sa isa sa litrato, isang bagay ang nagpukaw ng kanyang takot, isang aninong hugis tao. Parehong itsura sa nakita niya sa tulay, ay nakatayo sa likod ng bawat nawawalang tao, nakatingin sa kamera, mata nito parang nagliliyab. Ang sulat ay isang babala, kapag ang dilim ay kumagat, hindi lamang ito kumakapit sa paligid. Ang sinumang nagtatangkang tumakas ay hahabulin ng lahat ng anino, at ang bawat gabing lalampas ay papawiin ang pagkakakilanlan ng sinumang mapilit na lumaban. Hindi makapaniwala si Marco. Hindi lamang basta anino ang kanyang kinatatakutan. Ang dilim ay may kamalayan, may layunin, at tila pinipili ang mga biktima. At mas nakakatakot pa, sa bawat pangalan sa sulat, may petsa na kapareho ng pagkawala ng tao. Isang pattern na nagpapakita na ang dilim ay matagal nang nagmamasid at nag-aabot sa bawat gabi. Habang binabalikan niya ang tulay, napansin niyang may kakaibang liwanag mula sa ilog, parehong liwanag na nakita niya noon, ngunit mas malakas at mas malinaw. Sa ilalim ng tubig, tila may mga anyo ng tao na gumagalaw sa liwanag, ngunit hindi nababasa, parang lumalangoy sa pagitan ng realidad at dilim. Ang batang babae na dati niyang nakita ay biglang lumapit sa kanya, tahimik, ngunit sa halip na magbigay ng babala, inabot niya kay Marco ang isang maliit na kahon na may simbolo ng sinaunang ritual. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Tanong ni Marco sa sarili habang hawak ang kahon. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal. Sa bawat sandali, lumalaki ang presensya sa paligid niya. Ang anino mula sa kagubatan, ang liwanag mula sa ilog, at ang mga mata sa dilim ay tila nagtatagpo sa kanya, isang kumpletong bitag na walang paraan ng pagtakas. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang tila walang magawa. Kahit tumakbo siya, kahit sumisigaw, walang makakatulong. Ang baryo mismo ay nagiging kalaban niya, bawat bahay, bawat puno, bawat sulok ay bahagi ng presensya. Ang hangin ay nagdala ng bulong na tila nag-uutos, huwag lumapit, ngunit hindi mo rin matatakasan. Ngunit sa gitna ng takot, may napansin siya, isang pahiwatig na maaaring magbigay ng pag-asa.
Sa isang lumang poste ng kuryente sa gilid ng kagubatan, may kasabit na mga marka na parang lumang mapa o senyas. Ngunit bago niya pa man ito maunawaan ng buo, may isang anino ang biglang lumapit, mas malinaw, mas malapit, at sa sandaling iyon, ramdam niya ang malamig na hangin na pumalibot sa kanyang liig, parang may humawak mula sa likuran. Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Bulong ni Marco sa sarili, habang ang bawat hakbang ay tila nagiging mas mabigat at ang dilim ay kumakagat sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung saan siya titakbo, saan magtatago, o paano haharapin ang puwersang nakapaligid sa kanya. Ang bawat galaw ay tila sinusubaybayan at ang bawat paghinga ay may kasamang takot. Sa puntong iyon, naiintindihan ni Marco ang katotohanan na hindi lamang ang kanyang buhay ang nakataya. Ang lahat ng nasa baryo ay maaaring maapektuhan ng presensya sa dilim. Ang kanyang nakaraang takot ay nagiging maliit lamang kumpara sa kung ano ang darating. Ang kahon, ang sulat, at ang mga litrato ay hindi lamang babala, sila ay gabay, ngunit hindi malinaw kung paano ito gagamitin upang makatakas. Sa bawat sandali, ang suspense ay lumalaki. Ang dilim ay hindi lamang kumakagat sa paligid, kundi kumakagat sa isip at puso ng sinumang masusumpungan ito. Ang bawat galaw, bawat tunog, bawat anino ay may sariling kamalayan, at si Marco ay unti-unting naubos sa takot at kawalan ng kontrol. Ang baryo ay tila nagiging isang bitag, at siya ay nasa gitna ng isang misteryo na mas malaki kaysa sa kanyang imahinasyon. Sa huling bahagi ng gabi, habang nakatayo siya sa tulay, ang tubig sa ilog ay kumikislap, ang anino mula sa kagubatan ay lumalapit, at ang batang babae ay nanatiling tahimik sa gilid. Ang kahon sa kanyang kamay ay may simbolo ng sinaunang ritual, isang susi sa mga lihim ng baryo. Ngunit bago niya ito maunawaan, may biglang pagbabago. Ang liwanag mula sa ilog ay parang lumubo, at ang bawat anyo sa dilim ay nagiging mas malinaw, mas malaki, at mas nakakatakot. Ang tanong sa isip ni Marco ay malinaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Maaari bang makaligtas ang sinuman sa presensya ng dilim na ito, o ang bawat gabing lumilipas ay hahantong lamang sa mas malalim na bitak? Ang suspense ay nananatiling matindi at ang manonood ay iniwan sa hangin ng takot at tanong, naghihintay ng kasunod na pangyayari. Habang papalapit ang huling gabi, ramdam ni Marco ang bigat ng buong baryo sa kanyang balikat. Ang dilim ay mas matindi kaysa dati at bawat anino, bawat kaluskos ng hangin ay may kasamang banta na hindi niya kayang baliwalain. Ang ilog ay kumikislap sa kakaibang liwanag at sa ilalim nito, tila may mga anyo ng tao na gumagalaw sa pagitan ng tubig at dilim, mata nila nagliliyab sa kagalit. Hawak ni Marco ang maliit na kahon na may sinaunang simbolo, alam niyang ito ang susi sa lahat ng misteryo, ngunit hindi niya maintindihan kung paano ito gamitin. Sa bawat hakbang niya sa lumang tulay, naririnig niya ang mahihinang bulong ng batang babae sa gilid, tila nag-udyok sa kanya na huwag sumuko. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa ilog at ang bawat anino sa paligid ay lumabas, nagiging malinaw at nakaharap sa kanya. Ang presensya ay hindi na lamang nakatago, ito ay nasa kanyang harapan, naglalabas ng malamig at nakakakilabot na aura. Tumigil si Marco sa gitna ng tulay, hininga niya mabilis, pawis na rin ang kanyang katawan, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na kamay sa kanyang balikat, ang batang babae. Ang kanyang mata ay puno ng malalim na pangunawa at sa isang sulyap, alam niya ang kailangan niyang gawin. Binuksan ni Marco ang kahon at sa loob nito ay isang maliit na lumang libro na may mga ritual at simbolo. Isang pahina ang naglalaman ng gabay kung paano maibabalik ang kapayapaan at mapapalayas ang presensya sa dilim. Ngunit kailangan niyang harapin ito ng direkta at ang bawat galaw ay may kasamang panganib. Habang binabasa niya ang mga salita, ang mga anino ay unti-unting lumalapit, tila sinusubok ang kanyang tapang at dedikasyon. Hindi nag-atubili si Marco. Inilabas niya ang kanyang boses sa gabing tahimik, binasa ang ritual, at sa bawat salita, naramdaman niyang ang hangin ay umiikot, ang ilog ay kumikilos, at ang bawat anino ay nag-aatubili. Ang presensya ay lumalakas, sumisigaw, ngunit hindi siya sumuko. Ang batang babae ay patuloy na nakatiti, parang gabay, at ang kanyang mata ay nagbigay ng lakas sa kanya. Biglang may lumitaw na higit pang kakaibang anyo, ang mga nawawalang tao sa baryo, mukha nila parang walang buhay, ngunit mata nila nakatingin kay Marco, nakikinig, at tila may kasamang pahiwatig.
Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan nila at ramdam niya ang presensya ng bawat isa. Parang bahagi siya ng mas malaking kwento na hindi niya kayang lisanin. Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na twist ang sumiklab. Ang batang babae mismo ay isa sa mga nilalang ng dilim. Ngunit hindi siya kaaway, isa siyang tagapamagitan, gabay upang maibalik ang balanse. Nang malaman ni Marco ito, nagkaroon siya ng kombinasyon ng takot at pag-asa. Kailangan niyang magtiwala sa kanya upang matapos ang ritual. Pinagpatunay ni Marco ang pagbabasa ng ritual, at sa bawat salita, ang mga anino ay unti-unting nawawala, ang hangin ay humupa, at ang tubig sa ilog ay naging payapa. Ang presensya na dati kumakagat sa bawat sulok ay unti-unting nawala at ang baryo ay nagmistulang muling humina. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, naramdaman niya ang huling puwersa, isang aninong mas malaki, mas mabigat at mas nakakatakot kaysa sa lahat. Ang isang malakas na sigaw ng dilim ay pumalibot sa buong baryo, ngunit sa tulong ng batang babae at sa kanyang tapang, nagawa niyang buhatin ang ritual sa wakas. Sa huling sandali, naglaho ang lahat at natutunan ni Marco na ang dilim ay hindi basta nawala, ito ay nanatili sa paligid, ngunit hindi na nakamamatay, nakontrol na ng ritual at ng kanyang tapang. Bumalik siya sa baryo, pagod ngunit buhay, at ang mga nawawalang tao ay dahan-dahang bumalik, may kalabuan sa kanilang mata ngunit ligtas. Ang batang babae ay napatingin sa kanya, ngumiti ng mahina at unti-unting nawala sa dilim. Ngunit bago matapos ang gabi, may huling twist, ang ilaw ng buwan ay bumaliktad at sa ilalim ng tulay, isang bagong anino ang lumitaw, mas nakakatakot kaysa dati, nakatingin sa kanya. Ang mensahe ay malinaw, ang laban ay natapos, ngunit ang dilim ay nananatili, naghihintay ng susunod na pagkakataon. Habang humihinga ng malalim si Marco, tanong niya sa sarili at sa manonood, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ako sa susunod na gabi? Ang suspense ay nanatili at ang manonood ay naiwan sa kakaibang halo ng takot, pag-asa at tanong sa dilim na hindi pa lubos na naunawaan. Matapos ang nakakatindig balahibong gabing iyon, dahan-dahan nang humupa ang tensyon sa baryo, ngunit ang hangin ay maihalong kakaibang lamig at bulong. Si Marco ay nakatayo sa tulay, pawis at pagod, habang pinagmamasdan ang ilog na dati puno ng kumikislap na mga mata ng dilim. Ang batang babae, na ngayon ay tila nawala sa kanyang harapan, ay iniwan siya sa katahimikan ng gabi. Sa una, ramdam niya ang kaluwagan, ang mga anino ay lumipas, at ang baryo ay muling humina. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, parang may naiwan na hindi pa natutuklasan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Marco na ibalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang mga nawawalang tao ay dahan-dahang bumalik, may mga malabo at takot na tingin sa mata, ngunit ligtas. Ang mga kapitbahay ay nagpakita ng pasasalamat, ngunit may halong pangamba at hiwaga sa bawat kilos. Sa bawat pag-ikot ni Marco sa kalsada, napapansin niya ang mga simpleng bagay, ang hangin, ang liwanag ng buwan, at ang mga punong giyog na tila gumagalaw sa kanyang paningin, na paalala ng gabing iyon na ang dilim ay hindi ganap na nawala. Hindi lang siya basta nakaligtas, ang karanasan ay nag-iwan ng marka sa kanyang isip at puso. Ang mga pangyayari ay nagpalalim sa kanyang pagkaunawa sa baryo, sa kagubatan, at sa mga lihim na nakatago sa dilim. Ang bawat gabi ay may kasamang kaunting kaba, at kahit sa araw, napapansin niya ang maliliit na bakas ng presensya. Isang aninong lumilihis sa kanyang paningin, isang tunog na hindi niya maipaliwanag, o isang malamig na hangin na dumadaan sa katawan niya. Ngunit sa kabila ng lahat, si Marco ay nakaramdam ng lakas at determinasyon. Natutunan niyang harapin ang takot, gamitin ang ritual, at unawain ang presensya, kahit hindi niya lubos na naunawaan ang pinagmulan nito. Ang batang babae, bilang gabay, ay nagbigay sa kanya ng aral. Ang dilim ay hindi palaging kaaway, minsan, ito hamon na dapat pagtagumpayan. Isang gabi, habang nag-ikot sa gilid ng baryo, napansin niya ang tulay muli. Tahimik at payapa, ngunit sa ilalim ng tubig, may kumikislap na mata, hindi kasing bilis o dami ng dati, ngunit malinaw na naroroon pa rin. Ramdam niya ang lumang kaba, at alam niyang kahit tapos na ang pangyayaring iyon, ang dilim ay nanatiling bahagi ng baryo, patuloy na nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon. Si Marco ay nakaupo sa gilid ng tulay, iniisip ang lahat ng nangyari. Ang mga nawawalang tao ay ligtas, ang mga anino ay lumayo, ngunit ang bawat galaw sa paligid ay may kasamang paalala. May mga bagay na hindi mo ganap na maunawaan, at may mga lihim na mananatiling nakatago.
Habang hawak niya ang lumang kahon, naisip niya ang tanong na ipinapasa rin sa manonood. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Hindi lamang ang baryo ang nagbago, si Marco mismo ay nagbago. Ang tapang, desperasyon, at determinasyon niya ay pinagsama ng karanasan sa dilim. Natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng bagay sa paligid, ang tahimik na hangin, ang liwanag ng buwan, ang katahimikan ng gabi. Ngunit may kaakibat na paalala na may mga puwersa na mas matanda at mas malakas kaysa sa sinuman. Ngunit bago matapos ang gabi, isang huling nakakakilabot na eksena ang sumiklab. Sa ilalim ng tulay, mula sa tubig, may maliit na anino ang lumitaw, parang batang babae, ngunit mas malabo, mas malamig ang aura. Tumitik sa kanya at ang kanyang mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ito kumilos, ngunit sapat na upang iparamdam kay Marco at sa manunood na ang kwento ay hindi ganap natapos. Ang tanong ay nananatili sa hangin, mayroon pa bang susunod na gabi? At kung mayroon, sino ang haharap sa dilim? Sa huling eksenang iyon, iniwan ang manunood sa halo ng takot, kaba at curiosity. Ang baryo ay muling tahimik, ngunit may kaunting kilabot sa paligid, at ang lahat ay naiwan sa tanong kung ang dilim ay tunay na nawala o patuloy na nagmamasid mula sa anino. Ang pagtatapos ay nakapagbibigay ng closure sa pangunahing conflict, ngunit nag-iiwan ng sapat na misteryo para hikayatin ang viewers na mag-comment at magbigay ng opinyon. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa susunod? Dapat ba magkaroon ng sequel? Sa ganitong paraan, ang resolusyon ay nagbigay ng closure. Ipinakita kung paano naapektuhan ang pangunahing tauhan at nag-iwan ng huling nakakatakot na eksena na tatatak sa isip ng manonood. Ang bawat detalye ay nagbigay ng mataas na engagement at suspense na panatilihing nakahook ang audience sa buong kwento at sa posibilidad ng kasunod na kabanata.